Paano siya ngayon na papatulan, mga kababayan, pakikinggan yung kanyang panawagan sa kuwa? Hindi man siya naniniwala sa kuwa po. Pati yung kuwa, inaway niya, siniraan niya. Gusto pa itulak sa hagdan at ipakidnap. Kahit pa joke-joke yun po, mga kababayan, in bad taste po. Kaya nawalan siya ng credibility. May panibagong banat, mga kababayan, si Maudigs kay Martin Romualdez. Pero actually, yung dati man lang, yung issue sa confidential funds ng kanyang anak na si Inday, inulit niya uli, mga kababayan, doon sa programa nila ni Kibbs sa SMNI. At may panawagan siya sa COA. Yung dati niyang challenge sa COA, mga kababayan, pati sa oposisyon. Wala na daw kasing opposition ngayon. Ito, mga kababayan, si Maudigs. Open all financial records through the DARES COA. Yan ba ang demokrasya? Duterte questions opposition sa silence. Walang tumitiraan niya sa gobyerno. Gusto niya, mga kababayan, na may tumitira sa gobyerno. Ngayon, na wala nang tumitira, siya na yung bumabanat, mga kababayan, sa gobyerno. At ang gusto niyang durugin po, si Martin Romualdez. Si Martin kasi yung pinag-iisipan nila, mga kababayan, na posibleng makalaban ni Inday sa 2028. Napaaga, mga kababayan, talaga yung politika. At nagpaparinig na may plano siyang bumalik, mga kababayan, sa politika. Tatakbo yata ng senador. Yung tinitira niya, mga kababayan, si Martin Romualdez, di man siya pinapansin. Sige lang po ang tulong ni Martin. Ayan po si Martin Romualdez, Speaker, tingog turnover cash aid to kin of slain OFWs. Sabi diyan sa balita. Yung mga namatay po doon sa naipit sa giyera sa Israel-Hamas conflict. So si Martin Romualdez, yung gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung magpinsan, tulong ng tulong sa ating mga mamamayan. Yung mag-ama naman po, banat ng banat. But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung complete story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po nitong ating video para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. So kahapon, mga kababayan, hinamon muli, challenge ni Maudigs yung COA at pati yung mga sundalo at pulis nanawagan na i-pressure na yung COA. What? Inadamay pa ni Maudigs yung armed forces po. Dami pong ginagawa yung ating armed forces. Yung protection ng ating territory na pinabayaan ng kanyang gobyerno noon. Kaya tingnan ninyo, na-embolden yung mga barkada ng Chinese. Gusto na kasi ipamigay yung West Philippine Sea. At tayo, gawin na niya ninyo kaming province. Ayan yung panawagan niya, mga kababayan. Open all government financial records through the DARES COA. Ayan si Maudigs, mga kababayan. Niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo sa panawagan ni Maudigs. Bakit naman po mananawagan siya sa COA na noong kanyang panahon, di man siya naniniwala sa COA? Pati yung COA, nung nasa poder pa siya, Pangulo pa siya, inaway niya. Hindi man siya papatulan nito. Tapos ngayon, mga kababayan, mananawagan siya ng audit. Hindi man po siya naniniwala sa audit. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Ipakita ko sa inyo yung mga balita noong kanyang panahon.
gusto niyang ipa-audit yung Kongreso. Unahin daw siya, sila ni Inday. Tapos isunod po si Martin Romualdez. Politika po. So, ito yung mga balita nung panahon niya, mga kababayan. Hindi man siya naniniwala sa audit. Report ng ABS-CBN. Sabi diyan, Duterte tells cabinet secretaries to ignore COA. So hindi siya papatulan, mga kababayan, ng mga taga-COA. Report ng Philippine Star, Duterte orders government agencies to ignore audit. O yan po, Manila Bulletin Report. Duterte asks cabinet executives to ignore COA reports. Wala namang mangyari dyan. Yan pa, report ng Inquirer. Duterte to COA, stop flagging agencies. Yan pa, Duterte jokes, let's kidnap, torture COA personnel. Ayan, January 8, 2019. Ayan pa, Duterte jokes, post COA auditor in Ilocos Norte, down the stairs. Ayan po. ABS-CBN, Duterte tells cabinet secretaries to ignore COA reports. Wala namang mangyayari dyan. Yan report ng Inquirer, Duterte to COA, stop flagging agencies. Don't publish report, August 17, 2021. Paano siya ngayon na papatulan, mga kababayan, pakikinggan yung kanyang panawagan sa COA? Hindi man siya naniniwala sa COA po. Pati yung COA, inaway niya, siniraan niya. Gusto pa itulak sa hagdan at ipakidnap. Kahit pa joke-joke yun po, mga kababayan, in bad taste po. Kaya nawalan siya ng credibility. Ngayon, nananawagan siya pati sa police at sa armed forces natin, tumulong na daw, i-pressure para buksan yung libro, mga kababayan ng Kongreso, kasi inaaway niya si Martin Romualdez matapos magsumbong, mga kababayan, si Inday nang tanggalin po ng Kongreso yung confidential funds ng Vice Presidente. Bakit niya, Mr. Maravillas, nag-ingay si Maudix ngayon? Gusto kasing bumalik nila sa posisyon. Si Inday gusto niyang itulak sa pagkapangulo habang sinasabing ayaw niya. Double talk nga po. Tapos gusto niya, mga kababayan, na tumakbo sa pagkasenador. Yun ang sinasabi noon. Kasi wala na daw oposisyon. Natunaw na, wala nang magsalita laban sa gobyerno. Araw-araw po may nagsasalita laban sa gobyerno. Ang dami na nga pong nagsasalita. Dumagdag pa siya. Di ba? Yung mga dating kalaban ng Marcos, yung mga dilawan at saka mga leaf-leaning, sige man lang po ang daldal. Pagkatapos, dumagdag pa siya. Sabi dyan sa balita ng Tribune, former President Rodrigo Duterte said Commission on Audit should conduct transparent financial audit daw sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Sa kanyang weekly program sa SMNI kahapon ng gabi, he said COA should prioritize the audit of the Office of the Vice President held by his daughter Sara and himself. Ayaw ngang sabihin po yung detalye kung paano linunog yung 125 million in 11 days. Di ba? Imbis na magpaliwanag po, inatake niya yung Kongreso. Pagkatapos, sasabihin niya, nananawagan siya sa Commission on Audit. Paano siya papatulan ng Commission on Audit? Na yun, nung panahon niya, inaway niya yung mga taga-COA. Sabi niya, unahin nila ako, pati kay Sara. Make it a priority in COA should come up with a public statement to this challenge. Gusto mo ngang iulog sa itulak sa hagdan nung panahon mo? I'm not asking you, COA. I am challenging you to initiate opening all government records, especially the finance side of it. Umpisa na ninyo para malaman na natin.
Start it now so we can find out, or I will go to the Supreme Court or the Ombudsman. Sabihin ko sa inyo, Ombudsman, kindly tell them that there is a constitutional mandate and a Filipino citizen is asking to be guided by what the books are all about. Di sinong pumipigil sa iyong pumunta sa Supreme Court, sa Ombudsman? Pumunta ka na. Di ba? Nangyayari ngayon, pumunta ka kay Kibbs. Para magpropaganda laban kay Martin na tutok sa trabaho. Sabi niya, let us not debate that. Just open the books. No more talk. Show us where the money is and how it was. It was spent by all government officials, us, me, and the Congress. Yung target niya man sana po, magpropaganda laban kay Martin. At the same time, Duterte slammed the government's plan to amend the compensation package for the men in uniform as well as the pension system of retired members of the military and the police. I'm not being a hero to the military. I'm not being a hero to the police. I gave it to them because I pity them. They were putting their lives on the line for the country. I only asked Anya for the military a little pressure. So, gusto pa niyang ipasubo yung police tapos military. Gusto pa niyang isama sa kanyang politika ngayon. Huwag ninyo pong pakikinggan kasi tingnan ninyo yung nangyari sa kaso ni Dilima. Nasadlak sa problema yung mga witnesses. Ngayon, nagsipagbaliktaran na. Di ba? Tapos na po yung panahon ni Maudigs. Huwag ninyong isusubo yung inyo pong yung inyong trabaho. Ba't kayo makikialam dito sa Commission on Audit? Hindi man ito kasama sa inyong mandato po. Ang mandato ninyo, peace in order. Di ba? At yung national security. Ito sa trabaho ng Commission on Audit, di magreklamo siya. Sabi niya, lalapit siya sa Supreme Court, pati sa Ombudsman. Di lumapit na siya. Ba't pa kayo idadamay? Sabi diyan, I only ask Anya for the military a little pressure. After all, we have a democratic process. Everybody can pressure the government to do what is right and fair. That's how it is, sabi po ni Maudigs. He is short of calling the military to intervene, to rise. Kulang na lang sabing magkudita kayo. Di ba? Lumaban na sa gobyerno. Sabi rito, maybe if you see how the money is being spent wantonly by Congress, then maybe it's your decision. See first what the mess is all about. Gusto niya mga kababayan na may gumalaw sa military at sa police. Parang yung ginawa ni Trillanes siguro nung panahon ni GMA. What? Illegal po yon ang mga ganong panawagan. Sabi niya rito, the government should not take away what it had duly given the military and the police. You gave it, then you'll take it back. Madaling sabi, nanggagatong sa military, saka sa police, mga kababayan si Maudigs ngayon. So, kailangan talaga, mga kababayan, na yung confidential funds ni Inday, ibigay sa ating mga national security agencies para isama sa surveillance. Itong mga tulad ni nanggagatong po, di man dapat yun sinasabi ng isang dating leader. Kung may reklamo siya, mag-file siya ng asunto. Sa husgado dapat po. Or doon nga sa sinasabi niya, sa Supreme Court or sa Ombudsman. Kaya lang yung challenge niya mga kababayan sa Commission on Audit, sigurado hindi man po yun papatulan ng taga-COA kasi galit sa kanya. Tapos, auditable po yung mga gastos ng sinagot na siya, mga kababayan, ng Kongreso. Yung Secretary General, si Rinald Velasco, pinaliwanag na pinakita na po yung financial records. Yung inaakusa na may pork barrel, sinagot na po. Kaya si Martin hindi po nagsasalita. Hindi niya pinapatulan yung mga pagtantrums ng mag-ama.
ang ginagawa ni Martin tutok sa krisis, mga kababayan ngayon, na kinakaharap ng ating bansa. Lalo na yung ating mga OFWs na galing sa Israel, yung mga namatayan. Ito po, mga kababayan, si Martin, kikita ninyo. Tutok na tutok sa trabaho. Habang yung anak ni Maudig, si Inday, nandun, mga kababayan, umaakyat sa bundok. Talagang ito yung dapat na maging susunod na Pangulo. Ayan po. Kino-comfort niya yung mga families ng mga namatayan. Sabi diyan, Speaker Martin Romualdez personally hands over 500,000 financial assistance to the parents of Paul Vincent Castelvi, OFW from San Fernando, Pampanga, one of the 3 Filipinos killed doon po sa Israel-Palestinian conflict. That's over and above, mga kababayan, doon sa nauna nang ibinigay ng kanyang party list ng kanyang asawa na 1 million yata doon sa tigga pa 500,000 doon sa unang dalawa na namatay. So sabi diyan, at the same time, 2 separate teams from the office of the Speaker and Tingog party list also delivered the same amount of cash aid to the families of caregivers Loretta Alacre of Negros Occidental, Angeline Aguirre of Pangasinan, who were also killed during the Hamas attack in Israel. Yung 500,000 po, personal fund po iyon. Personal na pondo na pera ni Martin Romualdez. Yung mag-ama, nagbigay man lang po. Ang totok nila ngayon ng energy nila, confidential funds, at yung pamumulitika po, ayaw tantanan po si Martin Romualdez. Abang si Martin Romualdez, hindi man po nagsasalita. Sabi diyan, following confirmed reports of deaths of the 3 OFWs in Israel, Romualdez had announced a joint personal donation, kita ninyo, with Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez to provide cash aid and other forms of assistance to the affected families. So napakabilis nilang umaksyon, mga kababayan, yung mga Romualdez, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa pagsaklolo sa mga nangangailangan nating mga kababayan, yung mga OFW families. Abang yung magamang Duterte, ang bilis ng kanilang bibig sa pag-atake. Sa paninira pa. So sabi diyan, no amount anya of assistance can truly compensate for your loss. But we hope this small gesture will help assuage your grief and alleviate some of the financial burdens you are facing during this difficult time, sabi po ni Romualdez sa Castelvis family. We stand anya in solidarity with our fellow Filipinos who in search of a brighter future found themselves in the midst of a conflict not of their own making. We honor the memory of our brave OFWs who paid the ultimate price, sabi po niya. So sabi rito, Romualdez said, the government is resolute in standing by its citizens, especially in times of adversity. As he also underscored the importance of unity in support within the global Filipino community, particularly during times of crisis, anya. Yan ang kailangan nating mga leaders. So, tama po at napapanahon, may timing yung kanilang mga ginagawa. Tama yung kanilang response. So, talagang nararamdaman nila kung ano yung pangangailangan ng ating mga mamamayan sa ganitong panahon. Ito yung dapat na ginagawa mga kababayan ni Inday saka ni Maudigs. He reassured the families of the slain OFWs that their bodies should be repatriated as soon as possible, citing the vow of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that the government would do everything possible to bring them back home. Ganon. Si Inday po namundok. Nandun nagpa-picture-picture sa tuktok ng Osmeña Peak sa Cebu. Nagre-relax lang.
May mga nag-comment po sa ating video. Si Inday Anya, parang sinaniba ni Linlen. Nakita ko po si Linlen, kasama si, kasama si Risa Ontiveros. Gustong itulak ni Risa Ontiveros na tumakbo din pagka-senator. Tingnan ninyo mga taong ito. Ang nasa utak nila, habang nasa krisis tayo, naharap sa malaking problema yung ating bansa, lalo yung ating mga OFW sa Israel. Yung nasa utak nila, politika. So sabi rito, President Marcos earlier said the government is just awaiting the opening of the humanitarian corridor in Rafah border to safely repatriate over 100 Filipinos in Gaza willing to come back home, as well as the bodies of the slain OFWs. So yan po, mga kababayan, si Martin Romualdez, tutok na tutok. Ayan na yung mga, look, Mrs. Erlinda P. Aguirre, mother of killed OFW Angeline Aguirre during Israel-Palestinian war, express her thanks to Speaker Martin Romualdez and Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez for the assistance received by the family. Mrs. Erlinda further pleaded for help to swiftly and successfully bring Angeline's body from Israel. So, ganon mga kababayan, dapat ang ginagawa ng ating mga opisyal. Hindi yung pamumulitika ni Mau Diggs at ni Inday po na hindi matunawan sa confidential funds. O gayon, dumating na po yung mga OFWs, 16 OFWs from Israel sa NAIA. Ayan po, mga kababayan, OFWs from war-torn Israel return home. Ganon, mabilis po yung aksyon ng ating Pangulong BBM. Bagong Pilipinas na kasi po tayo. Hindi na po lutang yung gobyerno. Talagang makikita ninyo yung pag-care. Very responsive po sila. Yan po. 16 overseas Filipino workers, mostly caregivers, in an infant arrived in the country from war-torn Israel kahapon po. Dumating sila sa NAIA around 3:20 in the afternoon. Galing po sa Ben Gurion International Airport doon sa Tel Aviv. So sabi rito, caregiver Mylene Rivera, 47, from Pampanga told the Star that she experienced the scariest moment of her life. Takot na takot niya kami doon. At around 7 p.m. anya, last October 7, while I was sleeping in the house of my alaga, a 19-year-old Israeli woman, I heard a bomb explode and then another one. So I ran toward the room of my alaga and brought her to the bomb shelter. And we stayed there for so many hours until the Israeli Defense Forces arrived and brought us to a safer place, sabi po niya. Shirley de la Cruz, 39, from Nueva Ecija, recounted seeing something like fireworks in the sky in the evening of October 7 while she and her employer were leaving away from near Israel to the house of the latter's son. The situation talaga niya really scary. Were many Hamas militants who just stabbed people in the middle of the road. Pinagsasaksak po. Yung iba, sinunog na buhay. Bata, matatanda, nire-rape mga kababayan. Pinupugutan ng kinatay po. Matindi. Hindi na po hindi basta-basta po yung nangyari. It is a massacre mga kababayan. Sabi niya, she added that she would never return to Israel because of what happened to them. Ayoko na, sabi ng OFW. So, DOWA, in collaboration with the DMW, will give assistance to OFWs whose livelihood were disrupted nitong Israel-Hamas conflict. The agency will lend 50,000 assistance while the
Department of Migrant Worker will provide counterpart funding also worth 50,000. Yung TESDA naman, 5,000 pesos cash and certificate to avail Filipino to avail a scholarship program sa mga anak ng mga OFWs, mga kababayan. So yun po mga kababayan ang ating caring government ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Umiiwas sila sa politika kasi yung politika po, napakatagal pa yung 2025 election. Matagal pa po. 2 years away pa. Lalo na yung 2028 election. 5 years away pa. Pero yung mag-ama po, politika yung yung laging laman ng bibig. What? Anyway, baka lang po gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, revitalizing serum. Sa mukha naman yung yung application. Anti-aging po siya mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ngayon, isama ko na rin yung announcement namin para sa grand launching ng aming Colossal Fitness Gym sa October 21 po, 4 o'clock in the afternoon. May may bisita from Metro Manila, si DILG Assistant Secretary Bet Lopez de Leon. So watch for the grand launching of Colossal Fitness Gym, October 21 po. Special guest namin, guest of honor, DILG Assistant Secretary for Community Participation, Honorable Elizabeth N. Lopez de Leon, at saka si First Filipina Chess Grandmaster, Janelle May Frayna. Si Janelle po, kaibigan ng anak ko kasi siya, ni Gilon. Taga rito siya sa Legazpi. Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. And for inquiries, look for Gilon Maravilla. Sa kanya po ito. So, ayan po, mga kababayan. Ayan po yung pig-ready naming program. Ayan po yung gym namin, yung ito, 3rd floor, okupado namin lahat yung 3rd floor, pati yung roof deck, yung extension ng aming cardio area, yung roof deck, may ilaw na dyan po, napakaganda. Kahapon pa lang na ilagay ng ng aming engineer. Napakaganda yung building po. May signage na rin po, laging may ilaw. Marami na rin po siya na mga members. Maganda, maluwang siya at napakalinis. Ayan po yung mga nag-gym, mga kababayan. Ang lalaki na ng katawan. Ayan ang misis ko, naka-shorts, kasama yung isang client namin. Siya yung may-ari, yung anak ko, si Gilon. Tuloy-tuloy ang registration po. Yan po mga kababayan. May cardio area din kami sa baba. Yan po. So, yan po yung office namin. So, maluwang siya. Lalagyan pa namin po siya after the launching ng additional gym equipment. Diyan po nag-office si Mrs. Ayos. Imbitado namin po kayo, mga kababayan ko, lalo na siyempre yung mga malapit dito sa amin, sa Albay at sa Bicol Region. I think kami yung pinakang malaking gym na ngayon in the area. Tiningnan ko kasi, umikot ako sa mga existing gym. Kami yung may pinakang malaking area. Kaya hindi siya siksikan. So yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.